Next is inventory. Pagka-click natin ng inventory, may makikita tayong nagbi-blink which is yung check low inventory under 5. Click no, then lahat ng stock natin na may under 5, yung stock is lalabas. Ito lahat ng items na merong stock below 5. Pwede din natin makita siya sa Excel file. Just click the inventory to Excel. Then lalabas na yung Excel file kung saan nandun lahat ng inventory ng items natin na may below 5 yung stock. Then cross, don't save ulit. Sa taas, yung merong 5, doon natin ilalagay kung ano yung item below the number na ilalagay natin. For example, 0. Pag 0, lahat ng items na merong stock or walang stock is lalabas. Then, cross ulit natin. Next naman is yung expiration as of 8/21/2025. Ito yung malapit na mag-expire. Next naman is yung item movement. Meron tayong added. Pwede nating i-select yung all para lahat ng items. Then, select the date. For example, nung 21, go natin, then lalabas lahat ng item movement or yung items na nadagdag as of March 21. Meron din tayo dito na pulled or yung binalik natin. All ulit, then item pull o yung nabawas sa mga items na meron tayo. Meron naman yung sold. Dito makikita natin lahat ng items na na-sold noong March 21. Then, meron din naman tayong lastly yung expense. Since isa lang yung expense natin as of March 21, isa lang yung lumabas which is yung gas. Then, pwede tayong mamili ng printers under the printer button. Dito, isa-select natin what printer to use sa pagpiprint ng mga resibo. Last is yung inventory start and end. Dito makikita natin yung current stock, then yung ending stock. Yung current stock, yun yung meron tayong stock ngayon dito sa store. Yung ending, siya na lang natira. For example, maglalagay lang ako ng 10 na items na meron pang 10 stock. Lagyan ko siya ng description which is count for April, then save. Click OK, then makikita natin sa right corner yung count April, then yun yung nilagay natin na merong ending na 10 na stock. Commit override lang natin, then click OK, para siya yung maging current stock natin for April. After nun, ino-notify tayo na successful yung pag-override natin. Makikita nyo dito, yung starting stock natin or yung stock na meron tayo is 10 lang. Since nag-override na tayo kanina. I-double check natin kung talaga nga nag-update na yung stock natin. Balik tayo sa sales. Then, press F2. Search natin yung bio. Since naglagay na tayo ng 0 stock sa lahat ng items is meron na siyang 0 na stock. So, hindi mo na siya pwedeng ipang-transact. Pero try natin na i-search yung 5 items na meron tayong 10 na stock which is yung 3M na tape. Makikita natin na meron tayong stock na pwedeng i-transact since meron pa siyang quantity na 10. So, ganun lang kung ano yung mga nakapaloob sa inventories and kung ano yung makikita natin under inventories.